Welcome mga papa. Mga papa, welcome sa Usapang Tatay. Na walang expert at walang manual. Pero puro Puro actual. actual. Malamang sa live, sabay na tayo, Tristan. Oo, pag nag-live tayo, sabay na tayo. Tsaka, syempre, sa mga bagong nakikinig lang ng Tatayhood, kung bigla lang nag-autoplay ito sa Spotify playlist niyo, kami ang Tatayhood Podcast. Ako si Tristan at kasama ko si Ingo. So, ang pinag-uusapan namin dito is lahat ng mga parenting blunders and lahat ng mga experiences namin bilang mga magulang. Kagaya ng sinabi namin, hindi kami expert at walang manual. Puro actual experiences ang mga dinidiscuss namin dito. Ayun, speaking of pagiging tatay, ito na. Sa mga nakinig ng mga past episodes natin, lagi kong na-mention or from time to time na-mention ko na darating yung mga magulang ko. Ngayon, ito yung panahon sa buhay ko na tatay ako, pero at the same time, anak pa rin. Alam ko medyo silly ng nung statement na yun. Pero ang ibig kong lang sabihin nun is may responsibility ako sa anak ko na alagaan siya, siyempre. At the same time, kailangan ko din alagaan yung parents ko kasi nga, ano na sila, matanda na sila. 80 na sila eh, 83, 84. 80 na pala, matanda na pala yung magulang mo. Oo, halos, alam ko yung tatay mo din, di ba? Parang nasa Tatay ko 80. 79 eh. Mas 1 year matanda. lang. Seryoso? Oo, mas matanda yung magulang mo sa tatay ko. Yung tatay ko, 79. Pero yung So, tatay ko kasi, maaga. hindi, I mean, maagang nag-asawa kasi. Parang Ah, 20, ilan ba siya? 21 lang siya, tas 22 yung nanay ko, yun, nagpakasal sila eh. Okay. 30 kasi, nagpakasal naman yung magulang ko. Pero ito kasi ito sa mga dating nakikinig ng tatay, siguro mga 2 years ago or last year, umuwi rin yung nanay ni Ingo eh, galing Amerika. Oo, Nag-stay din last ng year yun. matagal. Diyos ko, Diyos So, ko. ayan, nakita mo na, mukha ni Ingo, naghilamos Mm. na bigla. So, medyo stressful eh. Kaya siguro, kaya nga maganda tong na-topic namin to. Kasi nga, medyo ramdam ko yung sinasabi ni Ingo na parang nasa sandwich siya between his parents and sa anak niya. And of course, alam naman natin lahat dito, yung anak nga ni Ingo, di ba, is Autistic. autistic. Yun. Ah. So, tapos yung tatay naman ni Ingo, okay pa naman yung pag-iisip. I mean, hindi pa Alam siya sabihin mo, ulyanin. autistic din. Hindi autistic yung tatay ni Ingo. Pero yung nanay niya, hindi naman din autistic. Pero ano yun yung nakakalimot? Ano tawag doon? Dementia. Oo, may May, dementia na. So, backstory ko lang din, nung huling uwi nung nanay ni Ingo, nagkaroon kasi ng medyo gulo. Na yung um, yung inaway yung katulong, yung ano, di ba, yung naglalaba sa inyo, parang gano'n. oo. Nagalit siya doon. Oo, sinusungitan. Medyo territorial. Di pala medyo. Territorial kasi yung nanay ko eh. Ayun, tapos ang naisip ni Ingo, sabihan ko kaya yung nanay ko ng mga kung ano-anong kabalbalan. Kasi makakalimutan din naman niya eh. Kasi may dementia. Actually, sinabi ko din sa iyo na puminom kaya ako ng pera sa nanay ko. Kasi makakalimutan din naman niya yun eh. Okay. Gago. Pero yun, Miggy, good evening. Pero ito, kasi yung pagiging tatay sa isang sa isang autistic at sa pagiging anak or caretaker or caregiver para sa mga senior parang double responsibility. Imagine yun na na yung anak ko kailangan ko siyang asikasuhin tuwing umaga. At the same time, ganoon din sa magulang ko. Buti na lang, sort of double-edged sword na malapit lang yung magkadikit bahay lang yung bahay kung saan nag-stay yung magulang ko tsaka yung bahay namin ng anak ko. Kaya in terms of providing food sa kanila at kung meron pa sila mga kailangan na kung anong bagay, madali na lang
mag-respond doon. Mm. Pero ayun, siguro doon sa line na that line. Pero sa tingin ko doon sa headspace ko ngayon, eh nasan ba ako? Kasi magkakaiba yung edad nila eh. Isang senior tsaka isang minor eh. Kaya parang ang hirap balansehin or ah, may ano eh, may switch ako whether ito na yung switch ko para alagaan yung bata, ito yung switch ko para alagaan yung matanda. Kasi So siyempre, parang oh, siguro para mas klaro lang din para sa mga nakikinig sa atin, siguro sasabihin ko lang, magbibigay lang ako ng mga example ng mga pinagdadaanan mo. Siguro ganito, mga kunyari sabihin natin on a Saturday morning, 10:00 ng umaga, kalaro mo si Sven. Naglalaro kayo mm, ng ano, nanonood kayo ng YouTube, nag-a-activity kayo, nagpe-painting kayo, oo, tinuturuan mo siya, ta's kinakausap mo siya kasi siyempre kailangan niya yung practice ng usap, eh. oo, Tapos pagdating ng mga 1:00, pupunta ka naman sa magulang mo, sabihin natin sa nanay mo, mm. Inom ako che-check mo pera. yung demensya niya, kung O gumagana nakakalimot pa. ba siya or kakausapin mo yung mga kapatid mo or papa-check mo sa doktor, ano bang kailangang gawin, Mm, na parang, yun nga yung mahirap, eh, kasi yung mga magulang natin, ang thinking natin lagi sila yung malakas, eh. Tapos makita mo oo, sila ngayon mahina na sila. Medyo, hindi resentment yung naisip kong word, eh, parang medyo may konting pity mm. na parang, "Tangina, ang lakas ng nanay ko dati, ah." Tapos ngayon parang nakakalimot na siya. 'Pag humingi ako ng pera tandang-tanda niya dati, ah. Ngayon Ngayon hindi na niya baldong-baldo matatandaan, ako puwede na ngayon. akong kumuha ng pera. Pero yan yata yung tawag sa ano, eh, yung grief habang buhay pa sila, yung anticipatory grief, Ano yan. ibig sabihin nung anticipatory grief? Hindi ko alam, eh, ano, eh, sounds cool lang kasi, nakita ko lang sa Google. Nakita ko lang sa Google, eh, na malakas makapagpatalino, eh. Pero siguro Siguro yun yung ano, sige, go, go. ano, meron kang in-anticipate kasi dito, eh, sa anticipatory grief na parang you're anticipating for the worst, pero ano, yun kumbaga inisip mo sila na, putya, mamamatay na sila, ano kaya gagawin ko? Kumbaga yun, may ano na sila, Hmm. may ganong feelings ka na. At lalo And na ano dun 'to, sa ay oo. sige, sorry, go, 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 go. Sige, kasi pupunta tayo dun sa ano, eh, dun sa next point dito sa ano, Hindi eh, kasi baka kasi sabihin nung mga ibang nakikinig, ano ba naman si Ingo sinasabi kaagad mamamatay yung magulang niya. Ano lang 'to, expecting for the worst kasi alam naman natin na, lahat naman tayo dun papunta, eh. And ako maski ako ganun din naisip ko, eh, sa tatay ko kung kunyari, "Oh, anong gagawin namin pagka kunyari na-dead si papa or ano ganito." Minsan medyo hindi siya dark magandang na. pakinggan, pero Oo, kung yun kasi yung reality, yun yung reality ng buhay, everything will end, everyone will die, and maganda lang din ina-anticipate natin pero mahirap pa rin, eh. ah, So, ayan, yun. dun sa sinasabi mo, i-share ko din yung story na 'to. Nung last week, may inasikaso kami ng tatay ko. So, nagkaroon kami ng time or chance para magkaroon ng heart-to-heart discussion, gano'n. So, habang nagkukuwentuhan kami, habang nagda-drive ako, nagkukuwento siya dun sa isang conversation nila ng nanay ko. Ang sabi ng nanay ko sa kanya ay, "Pagpasensya mo na ako kung balang araw, makakalimutan kita." Tapos sabi ng tatay ko na, "Okey lang na makalimutan mo ako, basta ang importante, maalagaan kita hanggang sa dulo ng buhay ko." Putang ina, Hindi The Notebook, oh, shit! surprisingly, may hinirit si tatay ng ganyan, hindi naman siya mahilig manood sa mga gano'n. Hmm. And sinabi din ng tatay ko na, um, "'Di bale nang umikli ang buhay ko dahil sa'yo, dahil sa pag-aalaga, ang importante naalagaan kita." 'Yun.
Grabe. Ingo, hindi mo namana yung pagka-romantiko ng tatay mo. Oo nga eh. Nagulat nga ako, muntik na nga ako mabangga nung ano eh. Nung kinukwento ng tatay ko yun eh. Di siguro kasi baka medyo siguro ano nga eh, since tumatanda na rin siguro sila, baka yung tatay mo medyo nagiging emotional na rin eh. Oh, yun yung ano, No? yun yung tatawag nga natin na anticipatory grief, yung grief habang nabubuhay pa. Siguro siya rin expecting for the worst din siya. Well, siguro yung pareho siguro sila, yung nanay at tatay mo expecting for the worst. Kasi yung tatay mo, yung nanay mo, nisip niya, naku, balang araw makakalimutan ko tong, anong pangalan ng tatay mo? Exactly, ganun din yung nanay ko. Makalimutan ko din, pangalan mo ulit. Benigno. Benigno? Oo. Oo, makakalimutan ko rin din si Benigno. Tapos siguro sabi naman ni Benigno, kahit makalimutan mo ako, anong pangalan ng nanay mo? Zenaida. Kahit makalimutan mo ako, Zenaida, hanggang sa dulo ng walang hanggan, aalagaan kita. Hanggang sa dulo ng buhay ko, aalagaan kita. Siguro na dramatic. Tapos, di ba yung parang, kasi napanood ko yung sa The Notebook, di parang bumalik yung memory nung matanda. Tapos Oo. nagsayaw sila nung asawa niya. Oo. Tapos parang after 5 minutes na nagsasayaw sila, nawala ulit yung memory. Oo, Tapos tapos biglang tumawag. sabi niya, "Ha, sino ka? Oo. Parang natakot kaagad yung matanda. So yun. Alam mo kasi ito sabi ni Alex, may script daw talaga ako. Kasi alam mo, ganun talaga eh. Yun, May pero ang ganda nung sinabi ng tatay mo, ang ganda sinabi ng tatay mo. kaya ang ganda nga eh. Ito, basahin natin nga pala yung ano, comment ni Daniel Santos. Ganyan din nararamdaman ko lalo nandito ako sa abroad. Nung huling kita ko sa kanila 8 years ago, malakas pa parents ko at itim pa ang buhok nila. Nung huling kita ko sa kanila recently, puti na ang mga buhok ng parents ko. So, ayan, dun sa yan yung ano tungkol sa anticipatory grief at dun sa sinabi ng tatay ko na napaka-romantic. Pero balik tayo dun sa topic na minsan kasi din nakaka-guilty, especially if wala kang time para ibigay yung 100% para sa both uh, anak tsaka sa parents, especially sa end ko dahil mag-isa lang ako dito. I mean, mag-isa lang kami ng anak ko. So, parang nakaka-guilty na parang hindi ko alam kung sino yung uunahin ko. Well, alam ko kung sino uunahin ko dahil sa priority ko, pero nakaka-guilty just the same na bibilang ko ba ng pagkain sila tatay? Ano ba pagkain nila? At dahil iba yung diet nila sa diet ng anak ko, ang hirap din, kumbaga mas ma-effort siya. Kumbaga kailangan siya i-meal plan, i-meal prep. Pero dahil hindi ako sanay mag-meal prep ng isda tsaka gulay, yon. Hindi ba Pasensya. kumakain ng sinigang na baboy yung mga magulang mo? Hindi eh. Tsaka hindi sila kumakain ng pares eh. Kasi medyo iniingatan nila yung cholesterol nila baka So alam mo isda naman. lang talaga sila? Isda lang sila. As much as possible, isda tsaka gulay lang. Tuwing weekends lang sila siguro makapag-meat. Pero yun, kontrolado din. Pero yun nga, ang hirap niya na kasi para kang namamangka sa dalawang ilog. Oh, exactly. 'Di Exactly. ba? Kasi parang Hmm. ganito lang yan, yung meron akong 2 podcast. Ano ba, magre-recording ba ako ng Konichi Mates o magre-recording ako ng Tatayhood? Sa Tatayhood may bayad 'to eh. So, sa Tatayhood Kahit na lang papaano. ako. Kahit papaano yung bayad. Uunahin ko na lang yung sa Tatayhood. Hindi, pero seriously, ano din eh, parang kasing 'pag inuna mo yung isa, mawawalan ka ng oras dun sa isa. Na kahit sino yung unahin mo, meron kang mararamdaman na guilt eh. I mean, parang and buti nga wala kang asawa eh. Siyempre kasi yung oras mo rin sa asawa mo, maano rin, makakakain din nung Mahati din. Oo. mahahati din. Tapos may podcast ka pa. Oo. Kaya ako Hindi, napaka-understanding ko, Ingo, okey lang sa'kin kahit na ano. Hindi, yung podcast okay lang yun eh. Madali, na-streamline na natin yung editing eh. Yung Oo, mga pagpo-post-post na sa social media. Pero yun, going back, ayun, nakaka-guilty siya. Tsaka ito though, ito magkukwento ulit ako na
wala doon sa pinag-usapan namin ni Tristan earlier. Alam mo pag hindi ko lang sure kung na-experience nyo to Kung mapapansin nyo, ngayong panahon na to na midlife, kumbaga, tapos matanda na siyempre yung magulang mo, parang parang yan yung, hindi ko alam kung tama ba yung term na full circle, na hindi na ikaw yung inaalagaan ng magulang mo. Ikaw na yung nag-aalaga sa magulang mo. Ito din ang sakop din nito is kung paano turuan yung magulang mo. Kasi yung magulang mo, tinuruan ka kung paano ka pakainin, paano ka maglakad, maglaro, kumbaga, i-entertain ka. So ngayon naman yung turn mo na to do the same sa kanila. Ang medyo dramatic to, pero ang nakikita ko dito is kung sila inalagaan ka papuntang maturity, ikaw inalagaan mo sila papuntang sa kanilang final destination. Yon. For lack of a better term. Pero ito Ingo, kasi ito nga parang ito medyo cliche nga ito na kasi yung sinasabi lagi, yung mga magulang, kahit 10 anak kayang alagaan niya, walang problema yung 10 anak nila. Nakagaya ni Neil Zuniga, na meron 5 anak, walang problema na alagaan niya yung 5 anak niya. Pero yung 5 anak na mag-aalaga ng isang magulang, madalas doon nagkakaproblema Madalas may issue I mean, di ko sinasabing ikaw may issue ka, pero parang mas challenging. Kahit nasabihin mong marami kayong magkakapatid, tas meron kang kunyari nanay mo, aalagaan, tas 5 kayo. Parang mas challenging pa yun compared sa yung nanay mo, aalagaan kayong 5. Di ba? Parang ganun. Kaya nga may mga ibang mga nanay or mga ibang mga magulang, nilalagay na lang sa mga home for the aged. Kasi nga, marami siyang anak, pero hindi siya maalagaan ng mga anak niya. And medyo I feel dun sa sinabi mo yung sa pag-aalaga ng mga magulang. Kasi, well, hindi ako directly, pero yung kapatid ko kasi, siya yung nag-aalaga sa tatay ko Oh, housemates sila, di ba? Ano no? Housemates sila. Oh, housemates sila. So, ang hirap, kasi yung sinabi mo na full circle na ikaw yung magtuturo nung mga tamang kailangan gawin sa magulang mo, ganyan. Mahirap Kasi nung tumira din dito yung tatay ko Hirap ka din sa ba? ulo Masakit sa ulo. Parang sabi ko, wag kang lalabas kasi heat wave. Mawawala siya. Nasa labas, maglalakad ng heat wave na 40 degrees sa labas. Lalakad ng 3 oras. Putang ina, tas hindi mo mahanap. Kasi walang cellphone. Naiinip lang siya. So, hindi siya madali. And isa pang recent na mga pangyayari sa kapatid ko naman. Ginagawa ng tatay ko, nagsisiga. Kasi nagwawali siya pag umaga Yung mga nahulog na dahon ng puno, wawalisin niya. Ano lang, di ba sa QC yung kapatid mo? Hindi, sa sila? Sa Bulacan na sila. Sa Bulacan okay. San Rafael. Basta yun. Yun. Magwawalis, tas may magsisiga. So, meron silang parang malaking drum doon. Nilalagay doon tatay ko sa drum, yung mga pinalis niya, tas magsisiga doon sa drum. Ayos Ang plot twist, yung drum, gawa sa plastic. So, nagsiga siya doon. Putang ina, lumiyab ng napakalaki doon sa bahay nila. Muntik na daw sumabog yung kotse niya kasi nandun daw sa tabi ng kotse niya, doon daw lumiyab yung apoy. Sabi ko, pucha. Ang sabi ng papa mo, uka-chaka. So, wala. So, tas parang minsan kasi, yung mga magulang din natin, mahirap din silang pagsabihan kasi meron pa rin silang thinking na independent sila. And ang tingin pa rin nila sa atin, bata tayo Na hindi natin sila parang di ba yung mga pinopost kong video, yung sabi mo na parang, oh grabe, napaka-emotional ng post mo Yung si hero ko, malaki na, tapos pero yung tingin ko talaga sa kanya, baby pa rin. Kasi forever, ganun lang yung tingin sa atin ng mga magulang natin. And same ako, tingin ko sa mga anak ko, parang forever baby lang sila. So naisip ko din, baka pagtanda ko ganun din, pag sinabihan ako nito, ang pandinig ko na lang, nagbe-baby talk lang sila.
Oo. Kasi yun lang yung Ah, na-imagine ko, sa kanila, baby lang sila, oo. So, hindi ko alam papaano yung gagawing logistics pagka gano'n, na kung papaano mo aalagaan yung magulang mo or papaano mong tuturuan yung magulang mo. Oh, may tanong si Wilbert, kung nagbibigay ka ba ng pera sa iyong kapatid? Oo, actually yun na nga lang yung nabibigay namin na tulong. Kasi nga, sabi nga namin, siya yung nasa tight situation, So, Oo. kaming dalawa nung isa kong kapatid, kung may mga kailangang gastusin, kami na yung bahala. Nagbibigay Oo. kami ng pera. Parang every month may binibigay kaming pera. Hmm. So, ayun. Ngayon lang siyempre medyo bukas, alam mo na, wala tayong work. Pero kahit wala akong work, nagpapadala pa rin ako ng pera. Hmm. O ayan, Wilbert, kaya mag-Patreon ka na kasi nga Doon kinukuha ni Tristan yung padala. doon ko kinukuha yung mga pinapadala ko sa pamilya ko. Oo, para may pambili ng bigas. Pero ayun, speaking of dahil nga usapang pera na, punta tayo sa back to reality. Ngayon ayun, kanya-kanyang sitwasyon naman tayo. Yung sitwasyon ko is kadalasan tuition tsaka therapy. Luckily, yung parents ko nasa ibang bansa. So, I mean, yung benefits nila is provided ng ibang gobyerno at hindi sa local government. Kaya kahit papaano yung pagdating sa mga check-ups nila, pagdating sa mga medicine nila, all taken care of. Ang problema na lang ay sana bumalik sila doon sa bansa na yon. Kasi ibang usapan pag hindi sila bumalik dahil malamang-lamang ano, malamang namang mag-iiba yung financial reality ko dito. Pero ano ba sila, citizen naman sila Citizen sa sila doon. Amerika? Oo, Ay, puwede ko naman okey sabihin, lang. 'no? Oo, nasabi mo na, eh. Ah, citizen Pero naman yun, pala sila, So, ah, walang problema na hindi sila mapapabalik. Kasi 'di ba nga may mga problema sa Amerika na ngayon na 'pag lumabas ka hindi ka na makabalik, well, sana wala, yun, low profile naman sila, hopefully. Well, hopefully makabalik sila na walang problema at kung andun sila, Hmm. sana hindi sila damputin ng mga ICE immigrant na agents, 'no? ICE agent, oo. Yun. Oh, ayan ito sa mga nakikinig, si Linggo mayaman talaga 'to, kita mo American citizen yung mga magulang niyan. Yung magulang ko lang, Oo, ako brown brown pa rin yung maroon pa rin yung aking passport. marunong pa rin magbasa. Akala ko kasi Oo. pati ikaw, So, So, hindi, i go, sorry, go. sige, sige. Hindi, kasi next topic na ako, eh. I mean, Oh, sige, go. Ito, ayun, buti nga din nasabi mo din Tristan, na buti wala akong asawa kasi malamang-lamang isa din yun sa mga kumukuha ng oras ko at siyempre kapag iba yung dynamics pag pag may partner ka sa buhay, eh. Kasi for example ako, yung ugali ko is iisipin ko din na meron din siyang pinagdadaanan. May instances na hindi ko na siya bino-bother sa mga problema ko na alam ko hindi naman siya parang ayoko dagdagan lang yung mental load niya, kumbaga. So, may mga ibang, bagay na hindi ko na din shine-share sa kanya just because parang I want to protect her peace, yun. Grabe, napakadakila mo naman. Kaya ka nagkakaroon ng depression, Linggo, sinusolo mo yung Oo. lahat, eh. Kaya din kami nagkakahiwalay kasi i yung hindi ko na-protect yung peace niya kasi ako yung sumisira ng peace niya, eh. Hindi, pero yun nga, since nabanggit mo rin naman yung kung may partner, ako sa side ko naman, yun nga, siyempre, yun nga, may asawa ako and nung nandito yung tatay ko, lahat ng mga frustration ko nun, sinasabi ko sa misis ko. Mm. Pero yun nga, siyempre si Mrs. Ting, nakausap mo na naman si Mrs. Ting, Oo, siya yung nagbibigay ng clarity sa'kin, na, oo. bayaan mo na lang kasi wag mo nang anuhin. Oo, minsan wala talaga sa hulog yung mga ginagawa ni papa mo, pero Hmm, matanda na yun, Kasi ang thinking ko kasi, yun nga, na parang papaano ko siyang tuturuan na gawin yung tama. oo. Ang na-realize ko lang before is,
yung matatanda, tumanda na sila na ganyan eh. Mm. Wala na tayong magagawa na i-train sila na dapat ganito, dapat ganyan. Hindi na kasi yun na yung kinatandaan nila eh. Hindi mo na sila mababago. And doon nag-root yung frustration ko noon eh. Na parang, Hmm. sinabi ko na sa'yo, dapat di ba ganito? Ba't hindi Ay, mo ayusin? ayan, ayan. Yan. Yan, yan yung mga moments yan yung mga moments namin nung last week na kasi talo ka doon eh. Talo ka doon in a sense na kapag inaway mo yung tatay mo or magulang mo, magkakasamaan pa kayo ng loob eh. Baka mamaya hanggang Mm. uho kayo, yung ba yung matandaan niya, multuhin ka pa. So parang isipin mo na lang, kaya ako ginawa ko nung nagkakaganyan kami, ano na lang eh, parang ginagawa ko na lang lighter yung yung moment eh. Yun Parang, nga, actually, buti ka nga kaya mong gawin yun eh. Ako kasi minsan medyo ano ako eh. Sumosobra ako sa pagiging honest pagdating sa mga opinion ko. So nasasabi ko talaga na parang, ano yan? Pang siraulo yan. Parang ganun yung mga sinasabi ko. So, eh, yun. kasi ang pagkakaiba natin, Tristan, may gamot ako. So yung gamot ko na yon, medyo na na namamuffled yung aking emosyon. So Ah, wala pa akong masyadong big emotion. hmm. So ako madalas, yun nga pagka ganun, medyo big emotions ako pagka may nakita ko na, wala na, may sinabi sa akin Oo. na natatandaan ko nung nung huling-uwi namin, wala siyang ibang sinabi sa akin na, Oo, kasi yung sa weight mo. oo, na parang walang ibang sinabi na, "Ang taba-taba mo na, ang ganito-ganito, maawa ka sa katawan mo," ganyan-ganyan. So ako nasasagot ko na, "Baka dapat mas maawa ka sa katawan mo, kasi mukha ka ng zombie." Gano'n yung mga nasasabi ko. Oo, Kasi napipikon ako na parang, oo, tangina, hindi mo ba alam nagpapakagutom na ako, na naisip ko na mahirap mag-lose ng weight lalo na matanda ka na. oo. Tapos marami ka pang masasarap na puwedeng kainin. Tas ang Ang laman ng bag hirap mo, mag-lose ng weight. So sa bag parang ano na, sabi ko sana tapos ang laman ng bag mo, weighing scale 'di para yun nga, na para yung nagtitimbang ako ng pagkain, na gano'n na nga na parang tangina ta's ganyan pa yung sasabihin mo. So yun, inaway ko siya nun ta's sinabihan din ako ng mga kapatid ko na, "Tangina, wag mo ng patulan." mm, Ta's pagka sinasabi niya si Kiboloy na kasi tatay ko rin kasi DDS. 'Pag oo, sinasabi niya dati pinapatulan ko. Na yun nga, na-realize ko rin in time na parang, hindi dapat pabayaan mo na lang kasi gusto lang nila ng kausap. parang So maganda yun. mag-survey na DDS or BBM supporter pa ba ang tatay mo? DDS pa rin tatay ko. So BBM, hindi na siya BBM, Hindi na, nag-full nagalit na nga siya kay BBM. okey. "Naloko tayo niyan." Gano'n. "Naloko niya ng sambayan ng Pilipinas." I love it. Bangag yan. Yun yung mga ano, ta's ta's ito pa, sorry Ingo, kasi alam ko Sige, naman okey episode lang. mo talaga 'to, pero nadala kasi ko yung sa sinabi mo na yung papaano mo tuturuan yung mga magulang mo. Sinabi ko na Oo, na, "Huwag kang masyadong bumibili sa Facebook, huwag kang naniniwala dun sa mga ads sa Facebook na meron." Kasi sinabi niya, we "Tristan, bilhan mo ako ng ganito, yung veg vegetable noodle, bilhan mo ako niyan." Sabi ko, sinend sa'kin yung link. Sabi ko, oo, "Sige, tignan ko." Sabi niya, "Pati sila Kuya Kim, ano yan yung ginagamit, tsaka sila mga kung sino-sino artista." Ta's makita mo, yung tinapa lang yung mga mukha nila Kuya Kim dun. Ta's inedit lang. AI. Tapos yung Ah, noodle, ginawa lang kulay green na kinolor grade lang na maging green yung noodles. puta na-scammer talaga ang puta. Oo, nabibiktima siya ng mga gano'n. Sabi ko, "Wag kang maniniwala diyan." Pero naniniwala siya, bumili pa rin siya. Oh, Binigyan ko siyang yung pera, bumili siya, hindi pagdating, dumating. hindi Hindi dumating dumating. talaga. Walang Shit. dumating. So, yung mga gano'n sinasabi ko na, "Wag ka ng maniwala diyan, wag kang maniwala diyan." Pero naniniwala pa rin siya. Baka naniniwala siya dun sa mga gusto mo ba ng may ka-chat? Halina, i-chat ang malapit na babae sa'yo.
Hindi I-download ang naman, app. pero may mga gano'n akong ibang mga tito ko na matanda na nabiktima ng gano'n. Tapos biglang nag-post ng mga bold sa Facebook nila. Putang Magugulat ka, biglang may post na bold. So, malamang yun, may mga kinlik na link. So far, wala pa namang gano'n yung tatay ko. Okay. Yun lang. Basahin ko na 'to comment ni Alex Gatchalian na related kay Will Gatchalian. Siguro mag-work na maayos yung ganong dynamic, yung anak na may mag-aalaga sa magulang, pag aalisin sa isip ng both parties na magulang ako at anak lang kita, and treat each other as people who need respect. Oo. Madali yan sabihin, Alex, eh. Pero hindi yan usually nangyayari sa dynamics ng mga magulang natin. Medyo madaming practice 'yan. Madaming practice. Tsaka gamot para ayun. Ayun, tsaka sa mga nagtatanong ko bakit ko alam 'yun, kasi bakit nga ba? Ewan ko, weird ang ads. Ewan ko, Ng weird ang Facebook ads. mo, nadudulas ka na. Facebook ko eh. Gamit ang Facebook ko eh. Natawa tuloy ako, ba't nga kasi actually hindi ko rin alam yun, eh. Nagulat nga ako na meron palang gano'n na yung chat sa babaeng near you, may gano'n pala. Hindi, alam kasi ng Facebook na malungkot ako. Tsaka wala akong kasama. Oo. Ito nga, so nananawagan na ulit ako kay si Malditz Karaan, yung nagko-comment dito na I love you, Ingo. Malungkot daw Oo. si Ingo. Jamie Malditz. Mag-Patreon ka Message para si Ingo, sumaya ako. Patreon lang kayo. Zuniga, Neil, si Wilbert, si Alex. Pag-Patreon ka ulit, Alex. Ayun, balik ulit tayo. Ngayon, pagdating sa okay na tayo sa mental health. Okay na ba tayo sa mental health? Actually, hindi pa pala okay sa mental health. May sabihin pa pala ako na isa. Sa mga caregivers, especially sa mga for example, sa kapatid ni Tristan or sa mga katulad ng kapatid ni Tristan na siyempre stressful yung maging full-time caregiver para sa mga magulang. Ano yan, na-stress din yan. Kaya yung na-experience din ng kapatid ko, na-stress din siya doon sa sa pag-alaga sa nanay ko eh. Kasi siyempre, kailangan magpa-doctor sa appointment. So parang nagkaroon siya ng anak na matanda. So, kahit pa paano, plus meron pa siyang career. So, siyempre, madami ka siyang iniisip. Tapos for the longest time, inalaga lang niya yung sarili niya. So, another responsibility would take significant load sa kanyang mental health. Kaya sa pagdating sa ganyan, nababurnout din sila. Kaya for sure, if yun yung nafe-feel nyo, lumipat. pwede din pala lumipat. Lumapit kayo sa eksperto. Ayan, sa mga Pero mga psychologists. baka kaya ba umuwi yung mga magulang mo ngayon kasi kailangan lang muna ng breather ng ate mo? Ay, panganay namin? Oo. Hindi, meron silang kailangan asikasuhin dito, mga papers. Kasama yung ate mo na nandiyan din ngayon sa Ay, Pilipinas? sorry. Kailangan asikasuhin yung magulang ko na papers. Kaya kailangan nilang personal na pumunta or umuwi. Yun. Pero ito, Ingo, yung magulang mo ba, hindi pa rin ba nila feeling na, hindi, kaya ko pa rin? Yung biglang mawawala, tapos yung pala nagagala-gala kasi feeling nila, hindi, kaya ko. Kaya ko pa rin maggala-galang mag-isa, hindi na ako magpapaalam. Kung na-experience namin yan? Oo. Oo, kasi yung tatay ko, siguro mga a few years back or yung mga previous na uwi niya, ang gagawin niya, sasabihin namin, dali niyo tong cellphone. Yung cellphone niya yung touchpad As in, yung hindi touchscreen May button. Yung yung phone. Nokia, mga Nokia 1100, 1100, ganun. So, yun, mga ganun na lang yung binibigay namin sa tatay namin para sa ganun, kami tatawag sa inyo sasagutin niyo na lang. So, may mga ibang instance na kahit ganun, di pa niya nagagawa. Kapag umuwi kasi siya dito dati,
pupunta siya sa Malibay, Pasay para makita yung mga kamag-anak niya na minsan ang tagal niya. Hindi naman niya sinasabi kung nasaan na yung whereabouts niya. So, ako, siyempre nag-aalala ako kasi siyempre, paano ko hanapin yung tatay ko? Tsaka, yun. Pero dito siya ngayon. So, mukhang kaya pa niya mag-commute. Pero, ayun, nakaka-stress din yung ganun. Yun, kasi Hindi naman ganyan siya, din sa tatay ko eh. Hindi nga namin alam, bulag na pala yung mata niya eh. Bulag na oo, pala yung mata niya, di ba? Yung sabi ko parang, ang nakikita na lang niya parang shadows na lang pala. oo, Tapos oo. lumalabas pa rin, nagko-commute. Tapos nadadapa na. So, hindi namin alam nung una na ganun pala. Tapos yun, nung Oo. pina-check, ang sabi lang sa akin nung tatay ko nung una, bigyan mo akong pera para Mm. makapagpasalamin ako. Binigyan akong pera. Nung Mm. nagpatingin siya sa doktor, ayaw na siyang sukatan ng salamin. Sabi, hindi yan mare-resolve ng salamin. So, Yun, yun nga, yung ba yung pina-check tumor? namin. Hindi, may katarata na pala. Ay, Na parang katarata, okay. yung yung left eye bulag na, tas yung right eye kalahati na lang yung nakikita. Tas parang ano na lang, shadow na lang pala yung nakikita, parang gano'n. Oo. So, Tas ano nagko-commute pa yung, rin, feeling niya kaya pa rin niya, naglalakad-lakad pa din, ayun. ano ending? Anong current situation Nung ng papa mo? huling uwi ko, pinagamot namin, yung isang Oo. mata okey na, 2020. pinapagaling lang. Ha? Ano, ano? 2020, ganun? Fully Oo, functional, basta fully functional. tinanggal lang yung katarata. Oo. Tinanggal yung katarata, naoperahan na. So, ngayon kailangan na lang yung isa pang mata. So, Hindi yun. pwede, hindi pwede sabay. Hindi daw puwedeng sabay, eh. So, yung isa lang Ah. muna na mata. So, So, marami siyang pag-uwi mo, mga ano 'no? dun nila babanatan yung mata? Hindi, hindi. Wala akong pera, eh. Ah, Walang okey. pa pera, eh. So, sabi ko pagka ano na lang, tinanong ko kasi pagkakausap ko okey naman, eh. Oo. Sabi niya okey naman na daw siya. So, yun nakakakita na daw siya. Pero ito nga Oh, Ingo, naisip ko lang din, kasi pero ito may pa-plug ako. pinag-uusapan natin. Ano May 'no? may pa-plug, may pa-plug lang ako. Ano, Kaya ano? kaya kung gusto niyo makakita ulit sa liwanag ang ama ni Tristan Ting, padala kayo sa patreon.com/papapatreon. Okay, Ayun, game. tama. Yun, sakto, ang galing talaga. Eh, so ito nga, kasi binabanggit natin dito yung mental health natin ng mga anak. Yung mga matatanda, sa kanila hindi nila alam yung mental health, hindi yan uso sa kanila. Oo, Pero meron din silang mental health, eh. hindi pa Wala namang na-imbento yung dati. pinipiling edad yan, eh. So siguro maganda ring bagay na yung mga matatanda, ang gusto lang naman niyan yung may kakwentuhan, eh. Oo, oo, Ako, from totoo time yun. to time tatawagan ko yung tatay ko, isang oras kami magkausap. Kinukuwentuhan lang Mm. niya ako, umuwi na si Tatay Zaldico, Diggs, akala ko si Zaldico. umuwi na Yun din, Si Digong. Sasabihin sa'kin, putya. sabi ko, "Hindi pa, fake news yun." So, mga gano'n yung Pero mga kwentuhan namin, pero oo, makita mo masaya siya na may kakwentuhan lang. oo. Yun, yun yung isa sa mga ginagawa ko. Oh, at saka ito din, sa mga kunyari meron kayong tatay or nanay na gusto magkaroon ng mga quote unquote project. Project meaning may gustong ayusin sa bahay, meron gustong paayos yung sasakyan. Example yung tatay ko. Meron siyang binili niya yung sasakyan ng kanyang kuya. So, yung kuya niya patay na. Ang natitirang remembrance na lang sa kanya is yung sasakyan niya, sasakyan ng kuya niya. So, gusto niya ipaayos. So, imagine mo, isang 82 years old na sumasakit yung katawan pag sumasakay ng tricycle, magsasakay i-drive ang isang jeep. Hindi jeep na pampasahero, parang Wrangler type na jeep na manual dito sa Pilipinas. So, 'yun. So, napaka unrealistic. Pero siyempre, dahil nga, yun nga, sabi nga ni Tristan na mental health, huwag niyo na kontrahin. Kumbaga, Mm. eh, i-ano mo na lang, kumbaga pakinggan mo kung anong gusto, maki-ride on ka na lang. Kasi eventually, like, ito yung motto ko habang andito yung mga magulang ko, eh. Makakalimutan din niya yan. So, yun. Yun yung, yun yung aking motto pag every time na nandito sila. And not always, pero, ayun, kumbaga, i-ano niyo lang, kumbaga, humor them. Maki-ride on lang kayo pag sinabi na, um,
magpapagawa, sige suportahan mo, sabihin mo na, "Oo, may kakilala ako sa Balawi, magaling 'yan, magaling mag-ano, magaling kaayos." So 'yun. Totoo yan. Ako actually, unti-unti nga nung tumatanda yung magulang ko, unti-unti rin ako na-realize ko na dapat, sakyan ko na lang 'tong mga sinasabi nito. And Mm. yun nga, so nababawasan na rin yung mga pagkainis ko. 'Pag naiinis ako, kinukuwento ko na lang sa misis ko. Mm. Ta's do'n ako naliliwanagan. Sabihin sa'kin, "Hayaan mo na lang, sakyan mo na lang," ganyan, ganyan. Ito, sabi ni Wilbert, may tanong dito. Tsaka sa mga nakikinig, naka-live kami sa Facebook. Kaya kung gusto niyo maabutan yung live namin, i-follow nyo kami sa Tatayhood Podcast sa Facebook. And meron din kaming Instagram, Tatayhood Podcast din. And meron din kaming YouTube, naka-live din to sa YouTube. Tatayhood Podcast lang lahat yan. Follow nyo kami dyan. So, ito, question ni Wilbert. Sabi niya, question, sa ganyang situation, kinakausap mo pa ba yung isang utol mo for financial ambag or as much as possible, hindi mo na sila sinasabihan at ikaw na lang? Actually, yun nga. Kasi nga, alam naman namin na, kumbaga, alam naman namin na siya na nga yung he has to deal with that na personally. With dad's shit. Yun. He has to deal with it na siya yung nandun eh. Mm. So ako, ayoko na ring madagdagan yung stress niya financially. Na parang pag inisip mo, kami yung isa kong kapatid, dalawa kaming nasa abroad. Sinasabi namin, kami na yung bahala dyan. O pag may kailangan, mag-message ka lang, kami na yung magpapadala. And ginagawa rin namin, hindi namin pinapadalang diretso sa tatay namin. Binibigay namin dun sa kapatid namin. Kasi, lagas pag nahawakan ng tatay ko yung pera, biglang nawawala Nagmo-mall. Order na naman ng pansit. Pansit Oo, na order na kung kuni-kini. ano-ano. So, yun, binibigay namin sa kapatid ko. So, in short, Wilbert, may group chat sila. Oo, may group chat kami. May group chat din kami na tinatanong ko, "Nanghingi ba sa'yo si Papa?" Kasi nanghingi rin sa'kin, pinadalan ko Tapos sasabihin siya, "Oo, pinadalan ko rin." Hala, naka 5,000 pala siya. Pinadala natin pareho. Sabi hindi daw pinadala. So, yun. Pinapabayaan na lang namin. Pero ito, siguro isang mabilisang survival tips para ma-survive natin yung kung ma-survive lang natin kung paano i-balance between yung anak tsaka magulang. Siguro yung pinaka ginagamit ko dito is yung routine na alam ko habang hindi pa gising si Sven, check ko muna yung parents ko kung okay ba sila, may pagkain pa ba sila, may tubig pa ba sila, mga ganun. Tapos yung ginagawa ni Tristan, tsaka yung kapatid niya, may delegation sila na, kami sa pera, wala kang intindi sa gastos, ikaw kung paano mo i-execute yan. Tapos, siyempre, ito naman yung tuturo ng mga katropa ko katropa ko sa mga anak nila is turuan ng empathy at an early age. Kasi useful din to, especially if meron kayong mga kamag-anak na may special needs or alam mong sooner or later makapag-interact ka na yung bata na may special needs. Kumbaga, better if earlier nyo maturo yan. Kasi definitely, pagtanda nyo, yung empathy na yan, mag-trickle down sa bata until pagtanda niya na kapag na-stroke kayo at naging gulay or parang, magkaroon lang, empathy yung mga anak nyo. Kumbaga matututo sila na parang, kailangan pag nakita nila rin kasi na inaalagaan mo yung magulang mo, maisip din ng mga anak mo na parang, yung tatay ko nakita ko, inaalagaan niya yung nanay at tatay niya Hindi niya and pinabayaan. hindi niya pinabayaan. So, pwede rin kasing 'pag nakita niya na gano'n yung ginagawa mo, pagtanda mo rin kasi yung mga anak naman natin very good observers yang mga yan. Kung ano yung ginagawa natin, yan din yung ginagaya nila. So, ako laging tinatanong kay Rocco, pag matanda na ba ako, hugasan mo ba yung puwet ko? Sabi ni Rocco, "No, it's disgusting." Sabi mo, samantalang hinugasan ko yung puwet mo. Samantalang ikaw tumayo ka sa carpet.
Hindi kita Hinugasan ko yung carpet, pati yung puwet mo at buong pagkatao mo. Pero yun nga, pero yun, so yun parang para lang malaman din ng mga anak mo. Oo. Um, Siguro isa Yan pa, kung kunyari hmm. ikaw may alaga ka rin na matanda, alaga ng magulang mo, siguro ano rin, 'wag mo rin pabayaan yung sarili mo. Dapat meron ka ring panahon para makapagpahinga kahit na sabihin mong mga power nap lang 'yan or, at least mag-take a break at, take a walk na ikaw lang para lang may maano ka, may kumbaga just to clear your head. And lastly, kailangan i-accept mo rin na hindi mo kayang gawin lahat mag-isa. Na kagaya Hmm. ng ginagawa naming magkakapatid, sa'min parang may konting delegation of work na kahit nasa abroad kami, yun nga, sabi na nga namin, usapan namin nung isa kong kapatid, yung bunso kong kapatid, yung nasa US, ang sabi namin, "Eh, hindi mahirap yung sitwasyon ni ano, ni Chia, eh. So, Hmm. tayo na yung bahala sa financial. 'Wag na natin siyang pag-isipin ng mga gastos niya dun." Isipin mo Oo. araw-araw mong kausap si papa, putya masisiraan ka ng ulo. Parang gano'n yung usapan namin lagi, nung isang kapatid, So, i-ano na natin, tulungan natin siya, Hmm. 'yun. Eto, so ano, sa pa-wind down na tayo, eh. Magdi-disclaimer din pala ako. Yung usapan namin ni Tristan, hindi namin ayaw sa magulang namin, Kumbaga ito yung reality na magiging makulit yung magulang niyo, kung papaano kayo naging makulit nung bata kayo, yun yung mararamdaman niyo. So, ito yung kumbaga, not sure kung karamihan sa mga listeners, na-experience na 'to, pero ito yung sort of a guide na din kung what to expect. Mismo. Ayan, nakita Salamat namin mga papa. Oo, Ay, sorry, go. salamat mga papa. Sa next episode kami magbabasa ng ng mga comments kasi nakita ko 8:30 na. Baka hindi pa kumakain yung mga parents ko sa kabilang bahay. Ayan, sige, oo nga. Dito 10:30 na. So, next time na lang kami magbabasa ng comments, promise 'yan, and 'yun, salamat mga papa. Thank And you, thank you sa mga bye-bye. sumama sa live. Tsaka thank you din sa Patreon. Nakakuha na namin yung pera nyo. Next month ulit. Bye-bye.